Sa pag-aaral na inilabas ng Asian Institute of Management Policy Center, isang grupo ng mga eksperto at propesyonal na nagsaliksik sa political dynasty sa bansa. Nasa pangatlong pwesto ang Central Luzon kung pag-uusapan ang dynastic proportion o dami ng mga magkakamag-anak na nahalal sa isang lugar. Noong 2010, naitala sa Central Luzon ng 80.95% dynastic proportion. Ibig sabihin, mahigit 80% ng mga nakapwesto at nahalal sa rehiyon ay kabilang sa isang angkan o political dynasty. Sa pagsasaliksik ng isa publiko, batay sa listahan na inilabas ng COMELEC sa mga naghain ng kandidatura sa Central Luzon ngayong taon, lumalabas sa 35% o 20 sa 57 tumatakbong kinatawan sa Central Luzon ay nagmula sa isang pamilya o may kaanak na nakapwesto sa bayan, syudad at lalawigan. Labing-siyam naman o 6% sa 286 na tumatakbong alkalde sa mga bayan ay may kaanak rin na nakaluklok sa pwesto. 7, halos 20% sa 36 na tumatakbong alkalde sa 14 na syudad sa rehiyon ay may kamag-anak na nakaupo. 346 ang kabuuang bilang ng mga tumatakbong bisi-alkalde sa mga bayan at syudad sa rehiyon. 15 dito, 4% ay may kapamilya sa politika. Pero sa 18 kandidato sa pagkagobernador, 11 o 61% ay may kaanak sa politika. 27% naman ng mga kandidato sa pagka-bise-gobernador ang mula sa pamilya ng mga politiko. Kung pag-aaralan pa ang mga datos at lalaminin ng pagtingin, kapansin-pansin na tumataas ang dynastic proportion ng kandidato habang tumataas ang posisyong tinatakbuhan nito sa bawat bayan, syudad at lalawigan ng rehiyon. At mas kapuna-puna sa imahe ng politika sa Central Luzon, 7 o 100% ng mga nakaupong gobernador ay may kapamilyang nakaupo sa pwesto at kaanak din na tumatakbo sa halalan ngayong 2013. Ang political analyst na si Earl Pareño na nagsaliksik ng dinastiya sa Pilipinas, may paliwanag sa pagsisimula sa lokal na pamamahala at patuloy na paglawak ng baluarte ng mga pamilya sa politika. Ang base kasi ng dynasty ay yung local government. At doon sila nakikipag-agawan ng poder at ito yung nagiging tuntungan nila papunta sa iba pang position, pati na ang national positions. So sa ganito, ang mga political dynasts ay dumami dahil may mga opportunities. Nagkakaroon ka lang ng malaking vote base kung ikaw yun nag-aari ng ekta-ektarya o munisipyo-munisipyo ng mga lupain. Ako si Aiselin David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.